Dalaygon ang Ginoo karong gabi nga makapadayon ta sa atong devotion. Salamat sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo bisan pa karong nga adlaw pag-uban niya sa ato mga trabaho, pag-preserve niya sa ato nga mga untoward incidents ug labaw sa tanan nagapasalamat pud ta sa Ginoo nga naa pud ta higayon nga padayon sa ato nga evening devotion. Ako pang hinaot nga karong gabi makahatag kini sang dugang na pod nga mga hagit diya sa atong kinabuhi. Kristohanon nga pag-alagad diya sa Ginoo ang balaan nga pulong niya karong gabi. So salamat sa inyo nga padayon nga pagsuporta sa ato devotion. Salamat sang paggahin ninyo sang inyong gamayng oras aron nga makapakig-uban sa ato nga online devotion every night. Paggahin ninyo bisan pa sa inyong gamay nga amount para sa load. So salamat kaayo gyud, dalaygon ang Ginoo karong gabi. Before ta magadto magbasa sa balaan nga pulong sa Ginoo, magaampok kita usa. Langitnon og may gugmao nga Dios, Ginoo, tagiya kasamo mga kinabuhi. Dako Ginoo ang among pagpasalamat karong gabi nga ang pulong nimo open na pod sa amo nga mga kasing-kasing ug sa amo mga una-una. Salamat sa pag-preserve nimo, provision nimo bisan pa karong adlaw mga blessings nga amo madawan nadawat Ginoo. Nagtuo kami nga kinitanan gikan diya kanimo. Ani karong gabi nagatugyan kami, hatagi kami kaalam nga langitnon nga ang pulong nimo masabtan namo Ginoo. Interest bisan pa sa mga friends sa Facebook, friends namo Ginoo, amo mga silingan, mga relatives nga nagapadayon sa pagsuporta niini nga devotion. Mga co-workers Ginoo diya sa imo vineyard nga nagasuporta niini Ginoo aron nga ang imong balaan nga pulong masangyaw pagyod sa taliwala sa mga kasing-kasing sa mga katawhan. Gani wani kami karong gabi pasayloa kami sa mga sala nga mabuhat sa muna-una sa panulti bisan pa sa mga buhat aron Ginoo nga mangin takos kami angayan kami Ginoo diya sa pag daig kanimo karong gabi. Gitugyan namo og gisalig sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga amo manluluwas. Amen. Okay bali ato nga topic karong gabi ato nga pagatun-an is diya sa Lucas Kapitulo 12, duha ka bersikulo ang ato basahon karong nga gabi. So naay duha ka bersikulo kita nga basahon diya sa 12 gikan diya sa 6 ug 7. Luke chapter 12 verse 6 and 7 ako basahon sa Bisaya gihapon. Dili ba ang 5 ka gamayng langgam ibaligya man lang og 2 ka dako? Apan walay usa kanila nga malimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap sa Dios, giihap niya. Busa ayaw kamo kahadlok, labaw pa kaayo kamo bili kaysa gagmayng langgam. So mao ni ang ato nga tun-an karong gabi. So ato nga topic is God's meticulous care and value of its individual. Ang word nga meticulous is ang Bisaya niya ana is ang detalyadong pag-atiman sa Dios. Detalyado in the sense nga tanan nga detail sa ato nga kinabuhi nakita sa Dios. Ginatabangan ka sa Dios. That is why ang gigamit niya as example for this evening is kaning gamayng langgam, gamay nga sa Ilonggo pa is pispis. Gamay kaayo
Pero ingon din ni sa pulong sa Ginoo, wala sila malimtan sa Dios. So ang tao ingon niya labaw pa kaysa mga gagmay nga mga langgam, gagmay nga mga pispis. So that is why challenge sa pud kini diha kanato ang balaan nga pulong sa Ginoo, nagapainomdom nga kung dili gani malimtan sa Ginoo, kung wala gani malimtan sa Ginoo ang mga gagmay kaayo nga mga mananap, mga langgam, much more pa kuno kita. Dako ang value nato sa atubangan sa Ginoo. So mo ni ato nga tun-an una is ah ato ni nga kuan no, ato nga usa-usahon na pod sa pagtuon at least nga naatay mga makuha nga lesson karong gabi. Ang breakdown niya ani is excuse God's care God's care for the smallest details. Ang Ginoo nabalaka sa pinakagamay nga detail sa imong kinabuhi, sa tanan nga area sa imong kinabuhi. When we say details, that is tanan nga bahin sa imong nga kinabuhi, sa imong feelings, sa imong hunahuna, sa imong mga actions, nakita na sa Ginoo. So that is why nabalaka ang Ginoo sa imong nga mga daily routine. Daily routine nato is ang atong pagmata, pagkabuntag, ato pag-adto sa ato nga mga trabaho, ato pag-communicate sa ato nga mga the same co-workers nato, that is all details na sa atong kinabuhi o nakita na sa Ginoo. And uban pa nakita sa Ginoo ang atong emotion, nakabalutanan ang Ginoo. That is why the passage highlights that God's concern extends to even the most insignificant things. Unsa man ang dili gyud kaayo importante nga mga butang, kanang mga langgam gagmay kaayo nga wala man gani na sila ingon sa balaang kasulatan, wala gani sila sang mga kamalig. Pero makakaon ra sila gihapon. Mao na nga ingon niya, sorry na putol gamay ang ato nga kayo hinay kayo ato nga signal karong gabi, no? So we will try kung mapadayon nato kini. So balikan nato ang concern sa Ginoo diha gyud sa mga tao. Gihatag gigamit niya as example kaning mga gagmay nga mga langgam, mga pispis ang atang mga buhok sa atong ulo aron nga mapakita sa Ginoo nga dako kayo gyud ang iyang value sa tanan nga mga tao. Pagka-importante atubangan sa Ginoo ang tanang mga tao. So mao ni nga challenge niya kanato. Ingon niya dinyo, Jesus emphasized that humans are more valuable to God than many sparrows. Mas importante ta sa Ginoo. Mas palangga ta sa Ginoo kaysa mga gagmay kuno nga mga langgam, gagmay nga mga pispis, gagmay nga mga mananap. Mas palangga ta sa Ginoo. So that is why dili ta mahadlok, dili ta kuno mabalaka about our future kay ang Ginoo mas dako ang concern niya diya sa mga tao. This suggests that humans are not just insignificant creatures but are deeply loved and valued by God. Gihigugma ta sa Ginoo. That is why bisan pa ang iyang bugtong anak gipadala niya sa kalibutan aron nga ang mga tao ma nga motuo ug mudawat diya sa Ginoo, then ibalik niya ang ilang relasyon ngadto sa Dios. So mao ni ang mao ni ang challenge niya kanato nga dili ta ingon niya
mahadlok. Ingon niya, God's knowledge and presence. The passage also emphasizes that God is present in every detail of life and knows all things. He is not just distant, but intimately involved in the lives of His people. Tanan nga details, tanan nga matang sa ato nga kinabuhi, involved ang Ginoo. Nakakita ang Ginoo, nag-intervene ang Ginoo sa ato nga mga ginabuhat adlaw-adlaw. That is why ingon sa Ginoo, dili ta mahadlok kay natay Ginoo nga nagatabang diha kanato. Sa dugang pa nga mga kwan niya, no, example aron nga masabtan nato kaayo, ingon niya, the sparrows as an analogy. Jesus uses the image of sparrows which were commonly sold in groups or for a very small price to illustrate that even these seemingly insignificant creatures are not forgotten by God. Bisan gagmay sila kayo, dili sila kayo valuable nga mga kuano, nga mga creatures, pero wala malimtan sila sa Ginoo. So much more kita nga mga katawhan, dili malimot ang Ginoo diya kanato. At times nga natay failure, natay mga problems na ay Ginoo nga naga challenge diya kanato sa pagpaduol diya kaniya. So mao ni nga ang pinaka gamay nga butang gigamit niya diya aron nga masabtan nato nga ang gugma sa Ginoo dako kayo diya kanato. Dako kayo ang ato value at ubangan sa Ginoo. Sa overcoming fear. So dili ta mahadlok mahadlok at ubangan diya sa Ginoo. Kay naa siya'y naa siya'y mga promisa diya kanato nga tabangan giktan niya. That is why ang Luke chapter 12 verse 6 and 7 ingon niya diya sa verse 6, dili ba ang 5 ka gamayng langgam ibaligya man lang og 2 ka dako apan walay usa kanila nga malimtan sa Dios. So walay usa nga kalimtan sa Dios. Much more ang mga tao dili gid ka pagkalimtan sa Dios kung magpaduol ka diya kaniya. Good evening, Sir Johnny. Bisan pa kay Ma'am Kuano, Ma'am Lizel Bungay. So salamat sa padayong ganinyo nga pag-support karong gabi. So challenge na po ni diya kanato ang balaan nga pulong sa Ginoo nga ang atong Dios dili gyud nalimot diya kanato. Every day ang Ginoo gyud nagatabang diya kanato. Ato mga pagkaon na ang Ginoo. Ma'am Daily, good evening diya pod sa imuha diya sa Quezon. So padayon ta sa ato nga ginatun-an karong gabi, no. God's omniscience and providence. God's omniscience and providence. The verse reinforce the idea of God's omniscience and providential care, highlighting His attention to even the smallest aspects of creation. So iya nga gi-illustrate nga bisan gagmay kaayo nga mga tinugan niya dinhi sa kalibutan, dili siya nalimot. So ang challenge diya kanato nga ang Ginoo wala gyud malimot diya kanato. Panahon nga naatay problema, naay Ginoo nga nagatabang kanato adlaw-adlaw. That is why ang ato topic karong gabi is God's meticulous care and the value of each individual. Jesus emphasized that even the smallest creatures, like sparrows, are not forgotten by God. Wala sila gipasagdan o wala sila gikalimtan sa Ginoo. In that God even numbers of hairs on your head
on our heads, this passage reassures us that we are not insignificant and are deeply valued by God. So palangga ta kaayo sa Dios. Mao na nga dili ta mahadlok ato future kay naay Dios nga uban kanato. Nakakita every details in our lives. Sir Nilo, good evening dia kanimo. Ang Pastor Ismoris, salamat sa inyong pag-uban. Kay Ma'am Akabal, salamat sa imong pag-uban every evening, every night nga sa ato nga ato nga devotion. So mao ning challenge nga sa Ginoo karong gabi sa ato. Example sa Ginoo katong mga gagmay kaayo nga mga butang pero wala sila gikalimtan sa Dios. So sa ato pa ang Dios dili magtugot nga pasagdan niya kita. So ang word gani nga gigamit niya dinhi is numbering the hairs. Katang mga buhok na to kuno kay balogan ni ang Ginoo sa kung pila ka buok. So that is why ingon niya dinhi ang gugma sa Ginoo nagapadayon. He then extend this point by highlighting that even the hairs of our heads are all numbered, indicating God's meticulous and personalized care for each of us. Na ganahan ko maggamit aning kaning meticulous sa Bisaya is ang detalyadong pag-atiman sa Dios, detalyadong pag-atiman sa Dios. So sa ato patanan gyud nga aspeto sa ato nga kinabuhi, ang Dios nakakita tanan, ginaatiman, ginabuligan ka sa Ginoo. So mao na nga dili ta mahadlok kay natay Ginoo nga nagpromisa, nagaatiman kanato, nagatatap diya kanato adlaw-adlaw. Ma'am Susan, good evening po diya sa imo. Susan Buhol, salamat sa padayon po ninyong pag-support. So another one, not only numbering the hairs, but also value and fair. This reassurance is meant to be combat fear and anxiety. Kung kabalota nga, kay balogan ni ang Ginoo nga kung pila ka buhok ang atong mga buhok, katong mga langgam nga gagmay kaayo, giatiman gani sa Ginoo, ingon niya dili kamo mahadlok. Instead of fearing for our lives or worrying about our future, Jesus encouraged us to trust in God's love and provisions. Mao nang mga pag-challenge sa Ginoo diya kanato. Saligan nato ang gugma sa Dios. Gihigugma ta sa Dios, dili gid ta pagbiyaan sa Dios, dili gid ka pagpasagdan sa Dios. Mao nang gugma sa Dios and then provision adlaw-adlaw. So kung gipakaon gani sa Ginoo ang iyang alagad pinaagi sa uwak mo nagadala sang pagkaon sang karne, much more kita mga tao, palangga ta sa Ginoo. And then aringon niya din Jesus encouraged us to trust in God's love and provision, knowing that we are more valuable than any sa mga gagmay nga mga mga sparrows, mga langgam. Much more palangga ta sa Ginoo. So that's why karong gabi ako ra challenge sa liging Ginoo, dili pag di ayaw pag kahadlok sa imong kaugmaon, sa imong future kay naay Dios nga nagpasalig diya kanato. So ato padayonon lesson nato tun-an ang lesson karon. Number one nga lessons makita nato karong gabi sa duha ka bersikulo nga ato nga ginatun-an ang verse 6 and 7 ako basahon
usbon pagbasa, dili ba ang 5 ka gamayng langgam ibaligya man lang og 2 ka dako apan wala sila nakalimutan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap sa Dios or giihap niya, busa ayaw kamo kahadlok, labaw pa kaayo kamo bili kaysa daghang gamayng langgam. So ari ang kuano ang challenge sa Ginoo. Number 1 nato nga lesson makita, God's unwavering care. Unwavering care sa Ginoo. Wala na siya nagausob, wala na siya kapaslaw, wala siya nagka-failure sa iya mga kabalaka sa iya nga mga kanakan. Even seemingly insignificant creatures like sparrows are not forgotten by God, implying His meticulous attention to detail and care for all creations sa tanan nga mga katawhan pod. Maunang pagatiman sa Ginoo diya kanato. That is why even though sometimes we feel worrying sa ato future, but challenge sa Ginoo, salig sa Ginoo, not dwelling to our worries, our mga mga kahadlok nato sa ato nga kaugmaon. Saligi ang Ginoo. Mo nang challenge niya. God's unwavering care. Number 2 is our worth and value. Worth and value. The passage highlights that humans are of significantly greater value to God than even a flock of sparrows. Bisan pa kuno usa ka panon nga mga langgam, dako gihapon ang gugma sa Ginoo diya kanato. Mao na human are of significantly greater value to God. Dako kayo ang pagkaimportante sa Ginoo diya kanato. Paghatag sang importansya sa mga katawan. So, saligi ang Ginoo kay we are worth or valuable ta kaysa mga langgam. So, encouraging a sense of assurance and confidence in His love and care. Muna number 1, God's unwavering care. And then, trust in God's providence. Number 2 nga lesson makita nato karong gabi trust in God's providence. The passage underscores the importance of trusting in God's care and provision rather than relying solely on our material position or worldly concerns. So ang Ginoo mauna ang ato saligan kay siya ra makahatag, maka-provide sa tanan diya kanato. Dili ta magsalig totally ingon niya sa mga material nga bagay. Posible daghan ka mga kwarta, daghan ka mga kabtangan, but dili na nimo masaligan hangtod-hangtod. Ang Ginoo ra gyud mo nagagunit sa ato nga kinabuhi. So kabayon ta nga karong gabi dugang pagini challenge diya kanato sa pagkamatinud-anon diya sa pag-alagad sa Ginoo. Trust in God's providence. And then ari ang lesson applications nga atong makuha, gamay na lang ang atong time no. Applications nga atong makuha karong gabi overcoming fear and anxiety. So ato na i-try nga ma-overcome na to mga kahadlok nga naa sa ato kasing-kasing, mga worriness nga remind ka nato permi adlaw-adlaw mga worriness nato sa ato nga future. Overcoming fear and anxiety.
The passage addresses that the worry and anxiety that can arise from uncertainty about the future. Mao man na permi ang atong kuano problema, ang atong future unsay mahitabo diya kanato. So that is why ingon niya i-overcome kana nga mga kahadlok, mga worry ni sa ato ka kinabuhi. Saligi ang Ginoo. Trust in God's providence. Kay dili gid ka pag pasagdan sa Ginoo. So ma-overcome nato kana pinaagi ra gyud sa pagsalig nato diha sa Ginoo. Karing ingon niya din by stating that God doesn't forget even the most insignificant creatures. Jesus highlights God's meticulous attention uh, sa tanan gyud ingon niya sa tanan nga mga katawhan, sa tanan nga mga tinugan niya. Meticulous attention to all of creation, especially sa tanang mga katawhan. That is why reminder kana reminder kini diya kanato that we should ingon niya this remind should help us to overcome fear and anxiety as it assures us that God cares for us with the same level of details. So na ginapasiguro kita sa Ginoo nga dili gid ka pagpasagdan sa Ginoo, dili kita pagpasagdan sa Ginoo. So kabayon ta nga ma-overcome na to atong mga fears, mga kahadlok na to, mga worries na to. Salig ra diha sa Ginoo. And then another one is finding peace in God's provisions or providence. The passage emphasizes that we are more valuable to God than any sparrows. This speaks to our inherent worth and the immense value God places in on its every individual. By recognizing our value in God's eyes, we can find peace and assurance that God is actively involved in our lives and cares for us. So mao ni no, finding peace in God's providence. Mahimo ra nato kana nga kuano nga kalinaw madawat nato kana nga kalinaw kung nagsalig ta diha sa Dios. Saligan nato ang Dios nga siya ra mooy makahatag sang perfect peace diha kanato. Pinagi sa iya balaan nga pulong nga naga-challenge diha kanato nga dili gid ka pagbiyaan sa Ginoo or pasagdan. Sa lastly nga ato nga matun-an karon is understanding God's intimate knowledge. The statement about the hairs in our head being numbered highlights God's intimate knowledge and care for us. So ang gigamit niya din niya as illustration kanang atong mga buhok, no? Aron nga mapakita niya kung unsa kadako ang iya nga pagtabang pag-atiman diya sa tanang mga katawan, especially sa mga kanakan sa Dios. So mao ni nga nagatsari kinanglan nga makita nato kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo diya kanato, ang iyang pag-atiman diya kanato. That is why gigamit niya in every details in our lives. These details encourage us to recognize that God knows and cares for the smallest aspects of our lives. So ako gani nagikuha ka ng mga ingon niya din nga the smallest aspects in our lives, that is ang gihatag niya as example kanang ato mga daily routine
gamay ra man na pero ng mga pagmata nimo, pag-adto sa mga trabaho, that is our daily routines. Kabalo na ang Ginoo ni ana, that is why dili ta mahadlok kay naay Ginoo nga naka nakakita ni ana tanan. Saligid ra ang Ginoo kay tabangan gid ka sa Ginoo. Last, embracing God's love. So this is the last, embracing God's love and assurance. The passage assures us that we are loved and cherished by God. So mao na ato inumduman gigugma ta sa Dios. Kung gipakaon gani sa Dios kanang manggagmay nga mga mananap, much more kita gihigugma ta sa Dios, mao na nga dili gid niya kita biyaan or pasagdan. By remembering that we are not forgotten, we can find solace and comfort in God's presence. This assurance should help us to live with confidence and trust in God's love. So morning kasiguruhan nga gihatag sa Ginoo bisan pa karong gabi diya kanato nga ang Ginoo nakakita in every details in our lives. Tanan nga mga ginabuhat nato adlaw-adlaw, panahon nga naa kay mga problema nakita ka sa Ginoo. Mga difficulties nga naa sa imo na kita imo nga masugata adlaw-adlaw ang Ginoo nakahibalo diya kanimo. Tanan mga emosyonal nga kuno, emosyonal nimo nga mga problema ang Ginoo nakakita ni ana. So kabayon ta nga karong gabi makahatag ni sa mga challenge na pud kanato ang balaan nga pulong sa Ginoo. Sa ako basahon usab, dili ba ang 5 ka gamayng langgam ibaligya man lang og 2 ka dako apan walay usa kanila nga nalimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa imong ulo giihap sa Dios, busa ayaw kamo kahadlok, labaw pa kaayo kamo bili kaysa daghang gamayng langgam. So salamat kayo sa balaan nga pulong sa Ginoo karong gabi nga ato nga natun-an. Sa mga hagit kini, mga challenge diya kanato, encouragement diya kanato sa pagpadayon nato sa pag-alaga diya sa Ginoo. Salamat kayo sa inyong pag-uban bisan pa karong gabi. Salamat pud ta nga na-restore gamay ang ato nga signal. Tungod nga nagulan gamay di ganiya, naghinay ang atong signal. Pero praise God nga nahuman nato ang atong devotion. Salamat sa inyong pag-support kada gabi sa ato nga evening devotion. Pagayon ninyo sang oras sa challenge po kana diya kanako sa pagpadayon pagyod sa sa pagbuhat ni ining activity kay pinaagi ni ini makakuha ta sang mga gagmay nga mga lesson espirituhanon sa pagpadayon nato sa pag-alaga diya kaniya. Gani daghang salamat sa inyong pag-uban. Na-pray ta. Dalaygon ka Dios karong gabi sa kaayo nimo. Salamat sa mga friends namo Ginoo nga concern nila Ginoo diya sa pagpadayon sa imong nga buhaton. Every night buhat kami ni ining activity aron Ginoo nga malig-on pagid Ginoo ang among espirituhanon nga pag kinabuhi. So kabayon ta nga pinaagi ni ini ma-challenge pagid kami Ginoo nga kung di
kung dili gani nimo gipasagdan katong mga gagmay nga mga langgam, sa ato pa Ginoo much more kami dili nimo kami pabiyaan or pasagdan. Salamat sa mga promise nimo diha kanamo adlaw-adlaw nga amo madungog, amo Ginoo makita gikan sa imong balaang pulong. Uban ni kami karong gabii lagi kami kalinaw sa amo nga pagpahulay. Prepare kami sa mga trabaho bisan pa adlaw-adlaw gamita kami as channel of blessing. Amo gitugyan o gisalig sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Okay, good evening diya sa tanan.